Okay, welcome pang muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Adonis Pitogo Naif. Ang sabi niya, legal po ba mag-reload ng bala for personal use kung may iltap ka? Okay, bago natin yan sagutin kung legal ba o hindi ang magkameron ng personal na reloader, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para mas dumami pa ang ating mga subscribers. At lalo tigit, maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers natin dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues. Dahil po ang ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries na 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Ang kinikita po ng ating YouTube channel ay para sa kanila dahil maayos naman po ang trabaho ko dito. 21 years na akong nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Maydon Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. At wala na rin po tayong pinapag-aral na anak. Kaya inilaan ko na lang, gumawa ako ng YouTube channel para makapag-charity. Okay, at lalo tigit, maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Wag po ninyong tawagan yan para bumili ng ano pa man. Wala po kaming ibinibenta. Yan po yung anak ko na aking tresurera na siya ang nagpapaabot sa ating mga beneficiaries ng inyong mga ibinibigay na tulong para sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Sana may magpadala uli. Ang mga pinadala ninyo ay ginamit sa mga pambaon ng mga bata. At lalo tigit ako yung nagpapasalamat kay Nuli Peace America ng Virginia, USA. Sir, malaki na ang naitulong ninyo sa ating mga estudyante at natutuwa sila na merong isang kagaya mo na may puso ng pagtulong. At ang Panginoon ang bahalang gumanti sa iyong mga kabutihan, pagpalain at bigyan ng kalusugan, mabuting kalusugan ng iyong buong pamilya. Okay, at gayon din, salamat kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Adonis Pitogo Naif. Kung pwede ba daw na magkaroon ng personal na reloader para makapag-reload ang individual, lalo tigit kung ikaw ay isang practical shooter. Okay. So, tingnan natin ang batas para hindi tayo nalalagay sa alanganin. At doon sa mga hindi naniniwala dito sa binabasa ko, dahil kung ako ay magsasalita nang wala akong reference, ay hindi ako may nagsasabi na gumagawa lang ako ng mga sarili kong batas. Bumabasa naman tayo ng mga reference dito sa Google. May nagsabi naman na hindi mayroong magsabi na hindi daw siya naniniwala. So wala na akong ano diyan at pwede pa kung balikan pa daw ako ng mga nakikinig sa akin. Ay di balikan na lang ninyo ako kung ano man ang kung may mali dito sa binasa ko. Okay, basta ito ibabasahin ko. Wala namang nakalagay dito na bawal itong basahin dahil ito ay for public talaga. Kaya ito ay inilagay dito sa Google ay para for public. Para malaman natin ang batas. Dahil ang sabi sa batas ay ignorance of the law excuses no one. Baka pag tayo nahuli, sabihin natin, ay sir, hindi ko naman alam na bawal pala yung ganyan, bawal pala yung ganyan, ngayon ko lang nalaman yan. O, hindi po tayo excuse. Hindi po pwedeng katuwiran na hindi natin alam ang batas. Kaya yung mga batas na yan, ay inilathala para sa public. Kaya yan ang aking kinukuhang reference. At kung hindi kayo naniniwala dito ay hindi ko naman sakop yun na kayo ay piliting maniwala. Okay, ang sabi dito sa batas, in the Philippines, if you are licensed firearms holder, lisensyado yung mga baril niyo, it is generally legal to own reloader machine for personal ammunition reloading purpose, provided you are not selling, basta't hindi kayo nagbibenta or distributing, hindi kayo nag-distribute ng reload ammunition. Ibig sabihin, personal consumption lang ninyo yung ginagawa ninyo, para lang sa inyo yun. The specific regulation and restriction regarding the possession
and use of the firearms and ammunition. But this primarily focus on legal acquisition. May legal acquisition, ha? Kaya sinasabi ko, natapusin ninyo yung aking mga video. Huwag yung binasa ko lamang na legal ay hindi na ninyo tinapos. Tapusin ninyo yung aking mga video para malaman ninyo kung paano magkaroon ng legal na reloader. Ang sabi ng legal acquisition, registration, and safe handling of firearms and ammunition, not the ownership of reloading equipment of personal use. So, may nabanggit dito na legal acquisition, registration, and safe handling of firearms and ammunition. Okay, so elaborate natin ito. Elaboration. License to own, possess firearms, LTAP. Dapat meron kayo niyan. To legally own firearms in the Philippines, you must first obtain an LTAP, license to own, possess firearms, which includes a background check, training. Okay, nakapasa na tayo dyan. Okay, dapat ay may registration of firearms and ammunition. All firearms and ammunition must be registered with Firearms Explosive Office of the Philippine National Police. Okay, nakapasa na tayo dyan. Punta na tayo sa reloading. Reloading equipment. While the law focus on the legal acquisition of the registration of firearms and ammunition, okay, nakapokus lamang yung batas natin sa legal ng pagmamay-ari na at registration ng mga firearms at ammunition. It does not explicitly prohibit possession of reloading equipment for personal use. Hindi pinagbabawal na magkaroon ng reloading equipment for personal use. Okay, hindi pinagbabawal, hindi explicitly pinagbabawal, ha. Sale or distribution of ammunition. The law is strict. Ito ang stricto. The law is strict about the sale or distribution of ammunition. If you are found to be selling reload ammunition without the proper license, you could face legal percussion. So, kung kayo ay magbibinta ng mga reload na bala, kinakailangan kayo ay kumuha ng license para kayo ay makapagbinta ng bala. Okay? So, safe handling and storage. Even when reloading or personal use is crucial to follow safe handling and storage practice to be prevent accident and use responsible gun ownership. Okay, kinakailangan practice yung safety pag ka may reloading. So, sinabi na po pwede. Hindi naman sinabi na po pwede ay basta ka na lamang bibili. Ano ang gagawin mo? Pwede kang magkameron. Para din yan, pwede kang magkameron ng sasakyan. Pero paano? Okay. Paano ka magkakameron? Alamin natin kung paano ka magkakameron. Basahin natin, ha. In the Philippines, even you are not selling reload ammunition, you still need to register your reloading equipment. Okay? Kahit hindi ka nagbibinta ng mga bala, you still need to register your reloading equipment. Saan? With the PNP Firearms Explosive Office. Yan ay yung tinatawag na FEO. If you own reloading machine, this is part of the border regulation governing firearms and ammunition, including reloading equipment under Republic Act 10591. Okay, nasa batas pala yan. Kinakailangan, kung tayo ay may mga reloader, ay kinakailangan yan ay iparegister. Maliwanag. Po pwede. Ang sabi po pwede. Baka naman pagsabi kong po pwede ay hindi na ninyo pinanood. Pero ipare-register ninyo yung inyong mga reloader at hindi kayo pwedeng magbenta. Kung gusto ninyo mag-sale, ay pwede kayong kumuha ng license to sell. Ito, here's more detailed breakdown. Registration of reloading machine. The law requires the reloading machine to be
serialized and registered with IPO. O, may serialized yan. May serial number yan. Registered with IPO. Licensing equipment. Ito. While all gun owners need license to own and possess firearms, there are specific license for those involved in reloading, including license, sport, shooter, judicial entities, accredited gun club, and shooting ranges. Okay. Kaya yung reloading machine namin noon ay naka-registered sa aming gun club na Mangyan Shooter Club. At ang umahawak ng aming reloader noon ay shout out kay paring Alan Ansaldo. Ayun, naka-register yun doon sa, kumbaga, yun ang lumalabas na pagmamay-ari ng gun club. Pwede yan. Pero yun ay pang gun club. Hindi ka pwede magbinta ng ano. So, ayan. At mas maganda, ikaw ay member ng isang gun club. Madali ka makakakuha ng ano na yan. Dapat member ka ng gun club. Mas madali ka makakuha. Isa yun. Oh, dinagdagan ko na. Ang sabi dito, restriction on selling reloaded ammunition. Ito yung mga restriction sa pagbibenta ng mga reload na bala. License sport shooter. Okay, kung license sport shooter ka, juridical entities, accredited a gun club. O dapat gun club, accredited, may accredited na gun club. Hindi yung kayo-kayo lamang, hindi naka-accredit yung inyong gun club. And shooting ranges are prohibited for selling reloaded ammunition. Yan o. Kahit pa mga accredited na gun club yan, and shooting ranges are hindi pa pwedeng magbinta sila ng mga reload na bala. Consequences, ito magiging kaparusahan of non-compliance, ang hindi pagsunod. Failure to register reloading equipment can result in penalties as it is violation of the law. May penalty. Wala sinabing kulong dito ha, penalty. Okay. So hindi ko alam kung hindi ko na sakop yung penalty na yun. Basta may penalties sa violation. Ano ang gagawin natin? Bago ba tayo bumili ng ng mga reloader, ay ano ang gagawin natin? Kukuha muna ba tayo ng permit para tayo ay makabili? Ang sabi dito ay yes. Bago ka bumili, kumuha ka muna ng permit. Huwag kang bili ng bili. Awang ko lang kung may magbibinta sa inyo niya ng nang wala kayong permit. Okay, ang sabi nito, yes, in the Philippines, you generally need obtain a permit or license to own, possess a firearm reloading machine. Firearm reloading machine. Kukuha muna kayo, para rin kala kayong bumili ng baril. Para rin baril. Kukuha, muna kayo, license to own and possess firearms reloading machine. Kinakailangan muna ninyo. Even for personal use. Liwanag even for personal use. The relevant authority is the Philippine National Police, PNP, Firearms and Explosive Office. Doon na naman kayo pupunta. Kaya lagi ko sinasabi, pumunta muna kayo sa FEO at kumuha muna kayo, mag-obtain muna kayo ng permit or license to own and possess firearms reloading machine. Yan. Dala-dala ninyo yung accredited ninyong gun club. Here's a breakdown. License to own and possess firearms LTAP. You need a valid LTAP. Kinakailangan meron kang valid LTAP of legally owned firearms including reloading machine. Dapat meron ka niyan. LTAP including yung reloading machine. Kasama. License to possess ammunition reloading machine. Okay, ito yun na yung license to possess ammunition reloading machine. Siyempre, pag may reloading machine ka, kasama dyan yung bala. The law also requires separate license, especially for possessing ammunition reloading machine. Separate ang license nun. Hindi kung ikaw ay may LTAP na, ay pwede ka nang mag-reload dahil may LTAP ka naman. Ang sabi ay separate. Iba ang lisensya nun. Maliwanag.
Requirements. To get this license, requirements, para magkameron ka ng license na yon, you need to meet a certain requirements including being at least 21 years old ka, mentally and physically fit, meron kang neuro exam, and having no criminal record, wala kang criminal record. You also need an undergo training and pass background check. May training pa pala. May training pa din. Para ka rin kumuha ng may gun safety seminar. Dito na, may training ka. Hindi ko alam kung anong training na yun. Okay. Specific to reloading machine. License sport shooter. Yan. Mga license sport shooter, pwede yan. Gun club. Yung mga gun club, pwede yan. Magkameron. And shooting ranges. Yung mga shooting ranges need to secure separate permit to acquire primers and gunpowder which are necessary for reloading ammunition. Ay, pwede magsisecure ka lang ng separate. Iba pa yung separate na permit para magkameron ka ng primers and gunpowder. Ayan. Which are necessary for reloading. Okay. Meron ka ng LTAP. Meron ka ng permit ng reloading. Ay you need to secure separate permit to acquire. Meron ka pang separate permit to acquire gunpowders and primers which are necessary na kinakailangan para ka mag-reload. Okay, may reloading machine ka nga. Wala ka naman ngayong, baka hindi ka ngayon makabili ng ng mga primers at gunpowder. Kinakailangan may separate permit ka nun. Isang hihinga ka ngayon ng gun store. Kailangan may separate ka para ka magkameron. Ay, hindi ka makakapag-reload. Wala kang permit na para mag-acquire ng primers and gunpowder which are necessary for reloading ammunition. Registration. Reloading machine are realized and registered with the PNP-FAO. Okay Yan, maliwanag na yan. Prohibition of selling ammunition. Licensed individuals or entities are prohibited from gun selling, reloading ammunition. Yan, bawal talaga magbenta niyan. Okay, so siguro maliwanag naman ito. At kung hindi pa kayo na liliwanagan doon sa aking paliwanag, mas maganda na talagang pumunta kayo sa FEO. Firearms and Explosive Office. Punta na kayo doon para mas maliwanagan pa kayo bago kayo bumili ng FEO. Yan man, kung yan ba ay galing sa ibang bansa o import ba yan o bibili kayo ng sa mga dealer sa atin, mag-inquire muna kayo doon. Yun ang pinakamaganda para wag tayong pabigla-bigla. Baka mamaya pinupusasan na tayo. Sabihin naman ninyo na, gawa ni firearms instructor Ay, hindi ninyo tinapos yung video ang dami dyan, alam ko yung mga nagko-comment dyan, hindi tinatapos yung video, sabay comment. Ay, alam ko na. Hindi mo pinanood yung video. Okay, so ayan. At kung gusto niyo akong balikan, babasahin ulit natin ito. Kung hindi niyo naintindihan, baka hindi niyo naintindihan yan Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-Smith din naman. Maraming salamat sa inyong panonood, pagtangkilik ng ating YouTube channel. At bago tayo magtapos ay babasahin ko lang ang mga ating Community Spotlight. Community Spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Gimboy, meron kang 62 engagement. Shout out kay Chocolate underscore boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butcho Pido, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, nadagdagan ka na ng isa, 2 na ang iyong engagement. Shout out kay Tommy Aparasi, meron kang perfect 100 plus na engagement. At maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro. Pasyalan ninyo yung aming bagong Papa Burgers sa dati kong machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapa burger ka sa sarap. Maraming salamat po.